After that short video, it all goes down to one question. Bakit daw dati sa shooting ng What's Wrong with Secretary Kim, magkahiwalay pa yung tent ni Kimi tsaka ni Paolo? Yun, bakit daw dito sa shooting ng movie na My Love Will Make You Disappear ay magkasama na sila? Kasi mayroong mga fans na nagsabi doon na yung pinapayagan lang daw ng director or even yung management na mga artistang magkasama sa iisang tent ay kung sila ay magkapamilya or mayroong relasyon. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong chika patro. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz. But quick info update lang tayo today mga chika kasi medyo tahimik ngayon sina Kim Chiu at si Paolo Abilino. Simula nga nung event na pinagsamahan nila nung November 29, Friday yan last week dito sa Chowking. Diyan nga sa event na yan mga chika, marami talaga na siguro hanggang ngayon ay hindi pa din makamove on, maka-get over dito sa ginawa nilang pag-a-update sa mga fans sa tunay na estado nilang dalawa. And kagaya nga mga chika, nung tinalakay natin nung previous content ko, ito ang unang pagkakataon na sina Paolo Abilino at Kim Chiu ay nagsalita or even umamin pa na silang dalawa nga mga chika ay masaya sa kanilang pagsasama. Ayon pa nga kay Papi Paolo na talagang tumatak sa isipan ng mga Kim Pao fans. Silang dalawa daw ay patibay ng patibay. So as time goes by, they're going strong mga chika. And like what I said earlier mga chika, after nga ng event na yan sa Chowking, medyo tahimik this past few days ang Kim Pao. And personally, I don't think na tahimik sila mga chika dahil hindi sila nagkikita. Kasi para sa akin, kaya tahimik sila ngayon kasi busy sila sa iisang bagay. At iyon ay ang paggawa nila, pag-shoot nila sa kanilang first ever movie na My Love Will Make You Disappear. At yan ang tatalakayin natin ngayon mga chika kasi may mga recent pictures and videos na kumakalat mga chika, sneak peek ito sa mga behind the scenes ni Kimi at ni Paolo habang sila ay nasa kalagitnaan ng paggawa ng kanilang pelikula. At isa na nga dyan mga chika, yung kumalat kahapon lamang kung saan makikita natin executive producer ng What's Wrong with Secretary Kim na si Rotan ay bumisita dito nga sa shooting ng My Love Will Make You Disappear. Grabe naman, Sashi Indaha! Naka-schedule eh. Starbucks pa siya! Upon watching the video mga chika, mukhang sinadya niya talaga dito sina Kimi tsaka si Paolo. Kasi ayon nga kay Kimi na talaga namang tuwang-tuwa dyan mga chika sa video na yan, ay dinalahan pa sila neto ni Rotan ng sashi. Okay? And meron pang pakape mga chika. And then syempre marami kaagad yung nakapansin ng mga Kim Pao fans kasi mabibilis yung mata natin mga chika. Kung bakit nga daw ba si Paolo Abilino at si Kim Chiu ay nasa iisang tent na. See, if you look closely mga chika, mukhang itong si Direk Chad Vidanes ay sinamahan si Rotan papasok dito sa tent ng Kim Pao. Then maririnig nga natin doon si Kimi na nagpasalamat sa ibinigay sa kanilang pagkain, and even Paolo Machika is laughing nung nakita niya nga yung kanilang dating executive producer. After that short video, it all goes down to one question. Bakit daw dati sa shooting ng What's Wrong with Secretary Kim, magkahiwalay pa yung tent ni Kimi tsaka ni Paolo? Kasi Machika, may mga videos and pictures din daw kasi talaga before na makikita nga natin ang Kim Pao na nasa shooting and magkahiwalay sila ng tent. They're on their separate tents mga chika, kanya-kanya sila. Yun, bakit daw dito sa shooting ng movie na My Love Will Make You Disappear ay magkasama na sila? And mas lalo pa akong kinilig mga chika pagkatapos kong mabasa yung comment section. Kasi mayroong mga fans na nagsabi doon na yung pinapayagan lang daw ng director or even yung management na mga artistang magkasama sa iisang tent ay kung sila ay magkapamilya or mayroong relasyon. Di ba mga chika, ngayon hindi ko sigurado kung talagang may ganito bang patakaran sa industriya ng showbiz. Pero mga chika, kadalasan daw talaga kanya-kanya yan. Meron silang individual tents for their privacy. Ngayon kung si
Kimi tsaka si Paolo ay iisang 10. Ibig sabihin mga chika, mas gusto nilang dalawa na mayroon silang privacy kapag silang dalawa ay magkasama. So na-imagine ko na nga mga chika, no, kung totoo man itong napansin ng mga Kim Pao fans na nasa iisang tent na nga lang daw ang Kim Pao. So ang dami kaagad naglalaro sa isipan ko. Ano kaya ang ginagawa nila during their breaks? Ano kaya yung pinagkukwentuhan nila? Or even naglalambingan kaya silang dalawa kapag wala silang ibang kasama doon? Di ba chika? So ayan, ang bilis ng mata natin, ano? And for me mga chika, personally, mukhang tugma naman yung sinasabi ng mga fans eh. Kasi di ba nung Friday nga sa event ng Chowking, halos isampal na ni Kimi tsaka ni Paolo sa atin yung tunay na estado ng kanilang relasyon. Kulang na lang aminin nilang direkta na matagal na silang magjowa mga kachika eh. Pinaligoy-ligoy lang nila. And then dito nga mga chika sa video na kumakalat, malaki talaga yung possibility. Again, I repeat mga chika, posibilidad lang naman na talagang nasa iisang tent na ang Kim Pao. And then the management allowed that setup. And even them themselves mga chika, si Kimi tsaka si Paolo ay pumayag na magkasama na lang sila. Lalo na mga chika kung talagang sobrang komportable na and wala na silang ikinahihiya pa sa isa't isa. And aside from that mga chika, meron ding isang image na lumabas sa social media. Ngayon lamang, mukhang isa itong stolen shot sa ginagawa ring shooting sa movie ng Kim Pao. Ngayon dito sa picture na ito makikita natin mga chika na mukhang busy talaga si Paolo Abilino at kasama pa yung iba nilang mga co-actor and co-actresses dyan sa movie na yan. Ngayon habang tinitingnan ko hindi ko makita si Kimi mga chika, pero definitely nandun si Paolo na mukhang nakatalikod. Baka mga chika talagang eksena lang to ni Paolo tsaka nung iba nilang mga kasamahan. Ngayon makikita natin dyan sa caption mga chika na mukhang nasa 11th day na sila out of total na 18. So remaining na lang is 7 shooting day mga chika at matatapos na nila yung movie. In synchronize naman to or tugma naman ito sa sinabi rin ni Paolo Abilino sa last interview niya sa Chowking mga chika. Diba sabi niya full daw sila na by this December matatapos na nila yung shooting ng My Love Will Make You Disappear. Kasi mga chika, hinahabol talaga nila yata dito is February 14 ang maging release date. So Valentine's Day. Kaya ngayon mga chika, after natin talakayan itong mga bagay na to, at least aware na tayo kung bakit tahimik ngayon sina Kimi tsaka si Paolo in terms of their social media activities. Talagang wala silang masyadong mga posts. Kasi ba naman nung Friday nga last week talagang sinaid nila mga chika lahat ng paayuda na pwede nilang ibigay sa ating mga Kim Pao fans. And lastly mga chika, bago natin tapusin itong content na ito, mayroong isang picture na ipinost si Papi Paolo Abilino sa kanyang Instagram account. And upon looking at the picture mga chika, mapapansin natin na this is him. Si Paolo Abilino yung nasa picture, nakatalikod, at yan ay nasa isang eksena ng movie na ginawa nila before na Goyo. Ngayon marami nagtataka mga chika, bakit nga ba nag-post si Papi Paolo Abilino ng picture na ito? Diba, isang eksena sa Goyo, nakatalikod siya at parang malayo yung kanyang tingin. Maraming mga assumption dyan mga chika, no? Kung bakit nga ba ipinost yan ni Paolo. Ngayon mga chika, gusto kong i-share sa inyo yung reason, yung totoong reason para sa akin kaya niya ipinost yan. Kasi exactly today mga chika, December 2, 2024 ay ika-125 years to be precise since nung nagkaroon ng battle in Tirad Pass, di ba? Yan yung mga chika, di ba? Yung tema nung movie na Goyo, si Gregorio del Pilar, yung nag-lead, di ba, sa mga Pilipino para labanan yung mga Amerikano doon sa Tirad Pass. And si Paolo Abilino nga mga chika, yung aktor na gumanap bilang Gregorio del Pilar sa movie na Goyo. Mga chika, malakas yung kutob ko na yan yung dahilan kaya ipinost siya ni Papi Paolo. Kasi di ba noong December 2, 1899 nangyari yung battle in Tirad Pass. And ngayon nga mga chika, December 2, 2024, 125 years ago na yung nakalipas simula nung nangyari ang labanang iyan. So yan mga kachika, hindi lang tayo puro showbiz dito kasi nag-history na rin tayo ngayon dito sa Chika Patrol. O siya, hanggang dito na lang muna mga chika. For now, abang-abang lang muna tayo ng mga future Kim Pao updates pa sa mga darating na araw. Chika Patrol signing out!